Hello, hello, hello. Ayun. Kamusta na? Pasensya na, medyo na late ng konti yung pag-record ko ng video na ito. Medyo busy kasi lately. At this video, gusto kong introduce sa inyo yung website ninyo. Sa palay ko, lahat naman kayo meron ng website. Yung mga iba, nauna na. So, I hope na na-explore nyo. Kung hindi pa, okay lang. That's fine kasi hindi ko pa naman sinasabi na explore nyo na yung website niyo or natatakot kayo na explore ito. So, ito yung example na site ko naman. Gumawa rin ako ng example site ko. So, ang domain name ko is laughingtrip.net. So, ito yung website natin. Ito yung content niya. So, sa akin, puro mga comedy. Parang mga naghahanap ng mga video na magpapatawa sa kanila. So, pwede nilang tignan dito sa site ko. Yung mga iba sa inyo, meron din kaparehas lang ng tema ng site na ito. So, ang purpose ng mga site natin or di yung site ninyo na yan, bakit ito yung napili ko na gawin na website para sa inyo, ay para hindi na kayo mahirapan mag-isip kung ano ang ilalagay nyo na content sa website ninyo. Kasi ang unang problema ng mga beginner is paano sila mag-start, anong ilalagay nila sa website nila. Ngayon, naisip ko na habang nag-aaral kayo, hindi nyo na po problemahin kung ano ang ilalagay nyo doon sa website ninyo. Ito kasi, itong script, ito kasi website na to, or di kaya itong mga website na ginawa ko para sa inyo, ay automated. Tawag namin kasi dito is build mo siya, then pagkatapos mo build, pwede mo na siyang iwan, then pwede kang mag-move ulit sa susunod. Churn and burn nga tawag namin dito. Ibig sabihin, gawin mo, tapos pagkatapos mong gawin, pwede mo na siyang iwan. Balikan mo na lang siya after 1 or 3 months, 1 to 3 months, ganun. Para makita mo kung meron na siyang traffic. So, ang main purpose ko naman ngayon, kung bakit ito naman yung ginawa ko para sa inyo na website, ito naman yun yung magiging training ground ninyo, itong website na ito. Ito yung gagamitin nyo para matuto kayo sa mga ginagawa ng mga online marketer. Halimbawa, how to get traffic to your website, how to do SEO or the search engine optimization, paano i-promote sa social media, sa mga ibang source of traffic pa. So, sa online kasi, without traffic, yung site mo, wala siyang traffic. Walang kita ang website mo. Kung sa Manila, sa EDSA, at saka ngayon, usong-uso sa NLEX, ang traffic ay perwisyo. Sa online, ang traffic ay pera, ang katapat. So, yung traffic, we usually use traffic kung ito yung mga pumupunta sa website mo, ito yung mga visitor ng mga website natin. Ang tawag sa kanila is traffic. So, mas maraming traffic yung website mo, mas maganda, mas maraming kikitain ito. At the same time, later on, gagamitin rin natin itong website na ito para matutunan natin kung paano i-monetize ang website, paano pagkakitaan yung website ninyo. So, for now, hindi natin, huwag nyo muna masyadong problemahin, paano ba ako kikita dito? Kasi, wala pa naman traffic itong mga website ninyo, kaya, yun ang una natin problemahin. Paano magkaroon ng traffic yung website ninyo? Para sa ganun, pwede nyo na siya ngayon i-monetize. Later on, so I hope by November or December, gusto ko sana, kung may traffic na yung website natin, kahit mga 100 or 200, pwede natin itong i-flip. Flip tinatawag namin flip dito. Ibig site flipping is yung ibebenta mo yung website. Parang dito ako nag-start yung
magbibuild ako ng website, then saka ko siya ibebenta. Then build, lagyan ko ng traffic. After ko malagyan ng traffic, ibebenta ko na siya ulit. Parang ganon. So, for the meantime, ngayon, gusto ko muna ipakilala sa inyo yung website ninyo sa back-end. Yung front-end ng website natin ito. Ito yung front-end. Ibig sabihin yung front-end kasi, ito yung nakikita ng mga tao nang bumibisita sa website ninyo. Yung back-end naman, ito yung part ng website ninyo na hindi nakikita ng ibang tao, kundi kayo lang as admin. Ano pa ba? Mayroon kasi nagtanong yata or something. Pero sabihin natin, ito yung sa URL. Ano daw yung URL? URL is Uniform Resource Locator. Ito yung address. Ito yung nakikita nyo dito. Yan nandito sa address bar. Diba? Ito yung address bar ng browser natin. So, yung itinatype nyo dito or pinipaste nyo dito, ang tawag natin dyan is URL or address ng isang website. Kasi, di ba sabi ko, i-share nyo sa mga social media yung URL. Yung iba kasi sa inyo, hindi yata naintindihan yung ibig sabihin ng URL. Halimbawa, i-click ko to. Yan. So, ito na ngayon yung bagong URL. Di ba? Ito yung URL ng page na ito. Itong nakikita natin ngayon na ito. So, ito yung URL niya. Kung gusto ko siyang i-share, kukopyahin ko lang itong URL na ito or di kaya itong web address na ito. So, for now, pupunta ako sa admin ng website ko. So, back-end, ito kasi nakikita nyo ngayon, ito, diba, yung nakikita ng visitor ng website nyo, sabi ko kanina, ito yung front-end. Then, punta naman tayo sa back-end. Yung back-end, ikaw lang nakakakita. Ayan. So, usually, pupunta tayo sa wp.admin. Yun yung ginamit natin na software or script dito sa mga website natin. Then, pasensya na, medyo mabagal lang yung connection ko. Pero yung ginamit pala natin to, bago ko makalimutan, ang ginamit natin dito na CMS is WordPress. So, libre lang tong CMS na to. Yung CMS meaning is Content Management System. Ito yung usually ginagamit ngayon ng mga vlogger at saka mga website owner. Marami kasi pwedeng gawin dito sa software na to. Ulitin ko, WordPress siya. So, kung gusto nyong i-download, gusto nyong gamitin, gumawa kayo ng bago nyong website, pwede kayong pumunta sa wordpress.org. Dito lang kayong pumunta. Then, pwede nyo i-download dito. Ito. So, free lang siya. Pwede nyo gamitin. Ang daming mga website na gumagamit nito. So, bago ko i-explain yung back-end ng website natin, pakita ko muna sa inyo yung mga ibang website na ginawa ko gamit ang WordPress. Una, I have our website. Ito yung website ng lexorsoft.net. Ginawa ito sa WordPress. Kagaya nung software na naka-install ngayon dyan sa website ninyo. Yung ginagamit nyo ngayon sa website nyo, ganito rin siya. Ito rin yung script na ginamit dito. Pa ba yung mga example natin? We have an example dito. Na website ko rin. buhaykalye.com. Itong blog na to is gawa rin siya sa WordPress. Para lang mayroon kayong idea kung ano yung ginagamit dyan sa mga website nyo. So, nagkakaiba lang siya sa itsura. So, template lang yan. Marami rin mga free template na pwede nyo gamitin kung gusto nyo siyang gamitin for blogging or for your website. Yung site ko na Kumita
sa net.com, doon din gawa yan. Ito. So, titingnan nyo, iba-iba yung itsura niya. Pero, iisa lang ang script na ginamit yan or software na ginamit para mabuo itong website na ito. Ang tawag natin doon is WordPress. Ano pa ba? Meron pa naman ako mga ibang example. Bawa Filipino Elites. Ito yung mga example ng mga site na ginawa ko using WordPress. Meron pa kami mga ibang website na ginawa sa mga website naman ng mga clients namin. So, marami kayong pwedeng gawin dito sa WordPress. Kaya gusto ko, pag-aralan nyo siya. Kung gusto nyo mag-provide ng service later on, marami akong mga tinuruan dati na ginagamit nila WordPress para kumita sila. Yung iba, magaling sila mag-design. So, ginagawa nila, nagka-create sila ng template, tapos binebenta nila sa mga WordPress user. Yung mga iba naman magaling sa programming, ginagawa nila, gumagawa sila ng mga plugins. Yung plugins is a small or piece of software na pwede mong ikabit dito sa WordPress. Kaya nung ginagawa ng software na ikinabit natin sa WordPress, para sa ganun automatic na yung mga video kinukuha niya from YouTube related doon sa mga keyword na pina-research ko sa inyo dati. So yan, pwede nyong explore yung WordPress later on pagka medyo na-familiarize na kayo sa online, yung pag-install, yung mga hosting, mga ganun. So for now, balik tayo dito sa back-end ng website natin. Kung makikita nyo, usually yan, pagka nag-release yung WordPress ng bagong version or update version ng software nila, may lumalabas dito, kagaya nito. Sabi niya, WordPress 4.0 is available. So, pwede mo i-click kaagad yung update para sa ganun yung software or di kaya yung program or script na naka-install sa website mo is updated para yung mga loophole na pwedeng daanan ng mga hacker ay mawala. So, click mo lang yung update now. Then, kusa na yan na mag-update. So, importante ito na gawin ninyo. Para sa ganun, safe yung mga files at saka information na nakalagay sa website ninyo. Now, so ito na yung admin natin. Ito yung back-end ng website natin. So, halos lahat na pwede nyong i-adjust sa website ninyo, dito siya nababago. So, dito sa left side, nandito yung mga menu natin. So, kung gusto mo, halimbawa, di ba, auto-post naman yan. Kaya may mga nagtatanong sa inyo, paano kung gusto kong maglagay ng sarili kong blog post? So, pwede ka dito. Then, click mo lang yung add new. Ayan. So, pwede mo na i-click dito. Bawa sabihin ko add new. Then, pwede kong i-type dito. Bawa this is as sample post. So, this is sample content. So, pwede kang magpagawa dyan. What you see, what you get naman dito. Halimbawa, gusto kong nakabold siya. Pwede rin. Bawa ito. Bold. So, yan. Gusto ko insert ng image dito. Pwede ko mag-insert ng image dito using add image. So, pag nag-add image ako dito, sabi niya pwede akong mag-upload or pwede kong gamitin yung mga existing na images dito. Halimbawa, ito. Bawa yan. Then, pwede mo configure kung ano ang gusto mo siyang lagyan ng caption. Caption is yung picture na sa ilalim, ay yung text doon sa ilalim ng picture. So, pwede ko ilagay picture caption here.
Then, saan siya magpapakita dun sa blog post mo, nakakaliwa. So, kung marunong ka nang gumamit ng Microsoft Word, parang ganun lang din kasi what you see is what you get naman dun. So, halimbawa, gusto ko naka-left siya. Yan. Then, halimbawa, medium lang yung size niya. So, kikita nyo ngayon, nandito na yung pinasok ko na image. Ngayon, kung gusto ko na siya ngayon i-post, di ka, hanap muna ako ng category. So, halimbawa, category ko is accident. Click ko lang yung accident. Then, publish. Yung publish, ibig sabihin is ipapublish mo na para makita ng mga visitor ng website mo. Pag click ko yung publish, then, pwede natin ngayon. So, na-publish na siya. Pwede ko na siya ngayon i-preview. So, ito na ngayon siya. Nandito na sa website ko yung ginawa ko na blog post. So, pwede kayong magpasok ng mga blog post ninyo kung gusto ninyo. Ayan. So, kung titignan natin, nandito na rin siya sa home kasi siya yung kahulihan ko na ipinasok na blog post. So, ito na siya. This is sample post natin. Excuse me. So, kung gusto mo naman ngayon, halimbawa, meron kang nakita na blog post dun sa site mo na ayaw mo, pwede mo siyang burahin. Halimbawa, dito, yung huli natin pinasok, pwede ko siyang burahin dito. Click ko lang. Then, move to trash. Then, apply. Then, wala na siya. Wala na yung blog post natin kasi binura ko na siya. So, kung gusto mo makita lahat, ito lang. Makita mo lahat ng mga blog post, all post. Kung gusto mo category, ito naman. Makita mo yung mga categories. At saka kung gusto mo mag-add ng mga categories ng blog mo, so pwede dito. Ayan, mga category. So, for now, kung gusto nyo naman, ano pa ba yung mga kailangan nyo? Halimbawa, dun sa website nyo may mga comments. Ibig sabihin comments, ito yung mga nakikita dun sa ilalim ng website natin. Halimbawa, dito, meron tayong website. Kung minsan may mga nakalagay dun sa website natin dito sa ilalim. Halimbawa, meron nakalagay dyan. So, mga comments tao natin dyan. Kung minsan yung mga ibang user, pag pumunta sila sa website mo, halimbawa ito, ay manahalagay, di ba? Comments. So, pwede mong i-approve or disapprove yung mga comment ng ibang user. Halimbawa, dito, may nag-comment dun sa website na, dito sa website ko. So, pwede kong tignan kung relevant ba yung sinasabi nila o hindi. Kung hindi relevant, unapprove ko. Pero kung relevant siya, pwede ko siyang i-approve. Halimbawa, ito, yung mga pending, ibig sabihin, ito may mga nag-comment. So, ito, naman siyang, di ba? Hindi naman siya related dito sa mga, parang nag-i-spam lang mga ito. Tignan nyo? Hindi naman, wala naman related doon sa laman ng website ko, itong mga pinaglalagay nila dito, mga comment nila. Ang mga to, spammer mga to. Ginagawa lang nila para, gumagamit sila ng software para mag-out to comment sa mga blog para makakuha sila ng backlink at saka ng traffic kung may traffic yung website mo. So, kung ganito yung mga blog comment, siyempre, buburahin mo lang. So, bawa ako, select all ko na lang. Tapos, nandito naman yan eh. So, ilagay ko lang move to trash. Then, pindutin mo lang yung apply para sa ganyan, mabura sila. Pero kung gusto mo naman, pwede mo naman approve isa-isa. Ayan, so, sabi na ito, 20 comments, move to trash. Ayan. So, ang daming nag-spam sa website ko. So, yan, kung gusto nyo lagyan ng, yung baguhin yung comments, so na rin, gusto nyo alisin. Itong pages naman, pwede rin kayo maglagay. Ang kaibahan ng pages is, hindi siya magpapakita dun sa blog post natin. Bawa, dito, mga blog post tao natin dito, yung actual, yung regular. Bawa, ito, di ba? Post natin. Yung example ko kanina. Yung pages naman,
dito sa example site ko dito sa Filipino Elite, ito yun, no? So pwede kang mag-create ng separate na page. Ayan, privacy. So halimbawa, ayun, naputol, pasensya na, naputol yung on ng record ko. So tulad ng sinasabi ko, kung gusto niyo mag-create ng pages ninyo dito kayo pwede mag-create. Dito sa website ninyo, meron ng existing na mga pages ginawa natin. Then, kung gusto nyo pang mag-add, ganun lang din. Create nyo lang yung add. Dito sa website ko, I guess, parehas lang naman yung theme na ginamit natin. Kaya, titingnan natin. Ito yung mga pages natin. Ito yung mga pages natin. Diba? Ito, privacy, sorry. So, meron na doon sa mga ilalim ng website ninyo. Diba? May nakalagay na ganito. So, mga pages lang naman to. So, yan. Kung gusto nyo maglagay ng ads, pwede wag kayong matakot na explore yung website ninyo. Wala naman mawawala sa inyo kung i-explore nyo sila. Then, susunod is appearance. So, yung appearance, ito yung looks. Ano ba itsura ng website ko? Ito. So, ito yung appearance niya. Usually, binabago natin yung template. Template tawag natin kasi dito yung itsura niya Ito yung pinaka-theme natin. So, halimbawa, ang existing ngayon or yung gamit ninyo ngayon na theme is ito, DeTube. Actually, binili ko dati ito, itong theme na to. Tapos, nakita ko maganda kasi siya. Kaya yun yung ginamit ko para sa inyo. Ngayon, kung hindi kayo nagagandahan at meron kayong ibang gusto na template, pwede nyo naman siya install. So, ito yung mga naka-install na iba pa. So, by default, ito na yung mga default na nakalagay dito sa website natin or di kaya sa WordPress. So, nang gagawin mo lang kung wala rin na gusto mo yung mga itong bawa ito, pwede mo i-preview, diba? Ito, live preview. Titignan mo kung ano itsura niya. Gugustuhan mo ba siya? So, ito yung magiging itsura niya. Kung hindi ko gagamitin yung DeTube. Kung type mo, itsura ganyan. So, yan yung gamitin mo. So, kung hindi mo naman type, gawin mo lang. Close mo lang. Then, babalik ka lang dito ulit. Yan. Halimbawa, ito, gusto kong gumamit ng simple lang. Click mo lang yung activate. Yan, pag inactivate mo siya, ito na ngayon yung current na natin na theme. Hindi na yung DeTube. Ayan, kung titignan natin ngayon siya, kung i-refresh natin, ito na ngayon siya. Kasi yun yung pinili ko na theme Diba? Ngayon, since yung ginawa natin, yung configuration ng site natin, is iba, kaya makikita nyo, walang nakapaloob na kasi yung dinesign namin na theme is para doon sa DeTube talaga. Pero kung i-click ninyo bawat is dito, makikita nyo, nandiyan pa rin yung mga video. Ito yung video. So, yan, ganun lang magpalit naman ng halimbawa, sabi mo, ay, gusto ko maghanap center note. So, pwede kong maghanap dito. Click ko lang add new. Then, punta ako sa latest para marami. Marami akong pagpipilian. So, sabi niya, meron daw 100. So, pwede ako mamili dito kung meron akong gusto na template. Or di kaya, ginamit nyo yung WordPress sa ibang website ninyo, pwede kayo magpalit dito ng theme. Maraming design. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung ano yung theme or di kaya kung ano yung klase ng website na ginagawa ninyo, dito lang kayo pwedeng tumingin ng iba-ibang theme. So, ulitin ko, punta lang kayo sa appearance, then theme, gusto nyo mag-add, click nyo lang yung add, then punta kayo sa latest. Then, nandito na lahat. So, pwede ako mamili, ano ba gusto ko, halimbawa, ito gusto ko. So, click ko lang yung install. Then, wait mo lang.
Then, kung gusto mo siya, pwede mo siya activate kaagad. So, pagka-activate mo, yan na yung ngayon yung active na team natin. So, pwede ka ngayon pumunta dito sa site ko. Tingnan ko ngayon kung ano yung tsura niya bago. So, ito na siya. Hindi nagpapakita yung mga ano. Kasi nasa setting configuration na kasi. Kaya hindi nagpapakita. Pero yun lang. Mapapansin nyo bago na yung itsura niya. So, ito na rin siya. Yan. So, balik ko yung dati na team. So, ito yung team na gusto kong gamitin. Yung The Tube. So, tingnan natin kung bumalik na sa dati. And here we go. Ito na. So, balik na sa dati. So, yan. Yan lang. Kung gusto nyo baguhin yung mga template ninyo. Yung widgets naman, so, yung mga iba kasi, halimbawa, sabi mo, gusto kong maglagay, ito natin, something dito sa sidebar ko, di ba? Ito na ba? Yung mga nandito sa sidebar natin. At paano ko ba lalagyan yan? Paano ba papalitan mga yan? So, makikita mo yan dito sa appearance pa rin. Then, punta ka lang sa widgets. So, sa widgets, kita mo dito, nandito yung main sidebar. Ito yung mga nandun sa main sidebar mo. Footer naman, yan, syempre, obviously, footer, nasa baba yan. So, halimbawa, ito, diba, nandyan yung mga category. So, dito naman, nandyan din yung mga. So, pwede nyo, laruin ito, kaya lang, ingatan nyo kasi baka mamali kayo ng configuration. Ngayon, pwede kayo mag-add. Halimbawa, meron akong gusto ilagay dito. Ano ba gusto ko ilagay? Halimbawa, iba kulang natin. Okay, assuming gusto ko lang maglagay ng pangalan ko. So ito, text. I-drag nyo lang yung text. Halimbawa, ito yung mga widgets kasi tawag natin yung mga ito yung mga ito. So, pwede yung nagpapakita doon sa sidebar. So, halimbawa, gusto ko ito. Then, saan ko siya gusto ilagay? Gusto ko dito. So, yan. This is a sidebar. Sample. Pag sinave ko siya, dito, close. So, ito na yun. Iba yung nilagad na yun. Tingnan natin kung napunta siya dun sa sidebar. Tingnan natin. Sample. Saan ko ba nilagay yun? Oops. Saan napunta? Sidebar. Main sidebar pala yan. Home. Single post. Tingnan natin. Wala ko saan mapunta yung nilagay ko na yan Dapat yun, nilagay ko na yung magpapakita dito sa side na ito. Itong part. So, ibig sabihin, mali yung itong lagyan ko. Subukan natin siya ilagay dito sa home sidebar. So, sa home sidebar, basta ang gawin nyo pag kunwari gusto nyo subukan yung mga nandito, huwag nyo nang tatanggalin yung mga existing muna. Hanggat din nyo sila naiintindihan. Para kung mamali kayo, hindi mawawala yung mga naka-install na widgets dito sa blog ninyo. Kasi pag nawala yan, may hirapan na kayo. Hirapan kayo ibalik. Ayaw magpakita. Wait lang.
Something wrong. Ayan. So, ito na. Nagpakita na. Naka-cache kasi kanina. Ibig sabihin, yung lumang file lumang data yung nagpapakita. Then, hindi siya nag-update pa. So, ngayon, nakikita na natin siya. Ayan. So, ibalik ko lang. Tanggalin ko lang. Tapos, balik natin yung dati. So, appearance. Then, widgets. Tapos, nilagay ko siya dito sa home. Ito siya. So, tanggalin ko na lang. Ayan. So, pag tinanggal natin yan, babalik na siya. So, yun lang yun. Yung kung gusto nyo dagdagan yung mga sidebar ninyo, dito lang kayo kumuha. So, pwede nyo siyang experiment. Wala nang mawawala sa inyo. Kaya lang, ang ano ko lang, tip ko sa inyo, yung mga existing na nandito ngayon sa widgets natin, wag nyo silang tatanggalin. Pwede kayong magdagdag, pero wala kayong magbawas. Ngayon, kung hindi siya nagpapakita kaagad, ibig sabihin doon, naka-cache. Kung gusto nyo magpakita agad, tulad ng ginawa ko kanina, punta kayo sa setting, then, hanapin nyo yung ito, W Super Cache. Click nyo lang siya. Then, hanapin nyo yung delete cache. Pag dinelete nyo yan, so, delete nyo lahat yung mga naka-cache. Yung cache kasi ginagamit natin to para mapabilis yung loading ng website natin. So, kanina nandiyan na, dinelete natin yung cache na. So, ito, bumalik yung dati na itsura ng site. Yan, tapos, ano pa ba pwede kung yan sa inyo? Yung mga iba, huwag nyo na munang gagalawin. Saka nyo na lang galawin pagka na-familiar na kayo sa WordPress. So, WordPress, ang gamit natin kasi ito. Yung mga plugins naman, ito yung mga maliliit na software na install natin para makatulong sa website nyo. Either sa lahat ng for promotion purpose or for content. Dito, halimbawa, parang yung kanina rin, kung meron siyang sinasabi, kailangan nyo mag-update, click nyo lang, halimbawa ito, sabi niya, there is a new version, i-click nyo lang yung update, para sa ganun, ma-update yung current version ng plugin ninyo, yung software na naka-attach ngayon dito sa WordPress. So, maliban doon, wag mo na kayo mag-install kasi wala naman, lahat naman ng mga kailangan nyo na plugins is in-install na namin dyan sa website ninyo, kaya wala na kayong kailangan baguhin dyan. Then, dito, sa settings, punta kayo sa settings. Kung hindi nyo type yung nilagay namin na title, gusto nyo palitan, ito lang yan. Click nyo lang yung general. Then, ito, nilagay nyo. Halimbawa, diba? Nilagay ko dyan is locking clip. So, pwede kong palitan nyo ng funny video collection. So, yung tagline, ito yung diba, meron kang title, site title, tapos tagline, ito yung parang pinaka-description niya. Diba? Sabihin ko, place to watch the most funniest video on the web. Diba, yan yung nilagay ko. Kunyari lang. Yeah. Then, kung wala na kayo mababaguhin, so, actually, wala naman na. Yan lang, title at sa tagline. Then, click nyo lang yung save changes. Then, yun na. Okay na. Then, yung tanong ng mga iba, sir, paano kung gusto ko pang magdagdag ng mga keyword? Kasi may naisip pa akong keyword na hindi ko na isama nung ibinigay ko sa inyo. So, kung gusto nyo mag-add pa ng mga ibang video, ang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa tool, then hanapin nyo yung WP Video Tube. Click natin. So, meron akong ilan na kaya yung ano ko dito, keyword ko dito. Marami na rin akong keyword dito So, yeah. So, mas marami, mas maganda. Kasi mas marami kang
video na pumapasok sa website mo. Yan. So, gusto mo pa, halimbawa, may mga keyword ka pa na gustong idagdag dyan sa inilagay na namin based doon sa mga binigay mo dati. So, gagawin mo lang, sabi ko kanina, punta ka sa Tools, then click mo yung WP Video Tube, then click mo Add New. So, pag add nyo, dito nga na ngayon, sabi niya, search. So, video, wag mo nang babaguhin yan. Videos lang talaga. So, halimbawa, sabihin ko, funny crying babies. Halimbawa, yan yung keyword na na-search ko. Then, sabi niya, ibig sabihin yung run every 1 day, 2 days. Ibig sabihin, daily ba nakukuha siya ng video about dito sa keyword na to, or gusto mo every 2 days. So, halimbawa, sabi ko, every 2 days. Yun. So, kalagim nyo i-click to. Humanize. Then, category. Ano ba category nito? So, mamimili lang ako, babies. Yan, kung saan nilalagay. Kung meron kayo pang ibang user, pwede nyo ilagay. Halimbawa, yan. Admin. Then, click nyo lang add search term. So, pag inad nyo to, every other 2 days, yung sa akin, magpupull siya, kukuha siya ng video at ipupost niya doon sa website ko automatically. So, dito nyo nilalagay. Halimbawa, after nyo na ma-post, may add yung keyword niyo at gusto nyo ma-update ka agad, maglagay siya ng video about dito, click mo lang yung reload this page. Ito, click mo lang. So, lahat niyan, malalagyan na. So, yun lang yung gagawin niyo kung gusto niyo mag-add ng more video. So, for the meantime, palagay ko, ito lang naman yung mga kailangan nyo malaman dito sa back-end ng website natin. Makakapag-add na kayo using this tool. Ito yung plugin na ginagamit natin. Diba? Yung WP Video Tube. Ito yung ginagamit natin para sa ganun makapag pull or makakuha tayo ng video from YouTube, tapos i-save niya or ipopost niya dito sa blog natin. Pa ba yung mga option? Yung comments, yes nyo lang para sa ganun mayroon content na text yung website ninyo. Kasi pagka wala siyang text, hindi mababasa kasi ng search engine yung video. Hindi niya naiintindihan yun. So, yung mga text, yung mga comments, yun yung magsasabi sa mga search engine robots, halimbawa, yung Google robot, siya yung magsasabi yung mga text kung anong klaseng video yung nandun sa page na yun. So, kaya kailangan i-yes nyo yung comments. So, for the meantime, yan muna siguro yung masasabi ko dito. Kung meron kayong tanong about dito sa blog ninyo, doon paano gamitin yung WordPress, ano ba yung mga hindi nyo pa naintindihan about dito sa WordPress dito na discuss ko, please paki-ask nyo na lang dito sa group. Sa susunod na video na gagawin ko, gusto kong sigurong introduce na kung paano kayo na slowly na makakuha ng traffic papunta sa website ninyo. Pero guys, unahin ko na, ang pagkuha ng traffic ay hindi overnight unless meron kayong pera na gagastusin para magbayad kayo for advertising. So, yung mga ituturo ko sa inyo, lahat ay free, pero it takes time para sa ganun ma-build yung traffic habang tumatagal yung website, nagmamature siya. Siyempre, kaya dumadami rin yung mga follower ninyo. So, for the meantime, yung sinabi ko sa inyo, share nyo lang sa YouTube, sa Facebook, sa Google+, saka sa Twitter, yung mga URL ng website ninyo, or di kayo ng mga video na gusto nyo ipakita sa mga friends ninyo. At kung pwede nyo silang pakiusapan na i-share din nila yung mga video nyo, mas maganda para sa ganun kumalat yung video. Halimbawa, ikaw meron kang 100 na friend. So, yung 100, kung pinost mo doon sa sa wall mo yon, ibig sabihin, ang chance is mayroon 100 na possible na makakita doon sa pinost mo. Ngayon, yung 100 na yun, halimbawa, 10 sa kanila
na-share din nila yung pinost mo na yun at meron silang tigwa 100, ibig sabihin, merong 1,000 na tao na makakakita ngayon doon sa pinost nila doon sa wall nila, yung video mo. So, ganun yung mangyayari sa social media. Kaya maganda kung marami kang friends, tapos active ka sa social media, mangyayari dyan, yung mga kaibigan mo, makukonfuse sila kung ano yung mga sinishare mo. So, sometimes, binibisita nila yung website natin. Yun yung nakakatulong para tumaas ang traffic ng website natin. So, for now, salamat sa time. Kung meron kayong tanong, please, tanong. Ay, teka pala, may nakalimutan ako. So, para ma-monitor pala natin, baka merong, baka may gustong, hindi ko na makalimutan to Kung gusto nyo pala maglagay ng tracker, meron tayong tinatawag kasi na tracker. Yung makikita mo kung ilang tao ang pumupunta sa website mo. Then, ito ang gamitin natin. Yung naka-install kasi dito sa website ninyo is hindi ganun accurate. So, yun. Ito, meron tayong tinatawag na Google Analytics. Ito. Yan. Halimbawa, ako, ito. Meron akong website. Gusto kong makita yung current videos online. Ito, pagkagaya ng website ninyo. Kaya lang, iba lang team ang kinamit ko. Okay. Halimbawa, ito yung website na to. Mayroon akong naka-install na Google Analytics. Yung Google Analytics, ito yung magpapakita kung ilan ang traffic ng website ko. Yeah. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung ads. So, kung may mag-click dyan, kikita ako. So, ito. Ngayon, yung analytics nito, kung titignan nyo, ang traffic nyo is yan. So, nasa 200 pataas. So, kanina is 415. So, pinakamataas na traffic niya is 453 a day. So, okay na yan. Yung traffic na yan, 453 a day for a site na hindi ko naman ginagalaw mula nung ginawa ko. Paminsan-minsan lang, nag-a-add lang ako ng mga keywords pag meron ako nakikita na gusto kong i-add. Na sa palagay ko, hinahanap ng mga tao. So, kung ibebenta ko tong site na to, mabebenta ko na siya not less than $200. So, halimbawa kayo, nag-start kayo ng $100 as yung puhunan nyo for this, tawag dito, coaching from me. Free naman yung coaching ninyo. So, meron na kayong 200, ibig sabihin, 100 na puhunan mo at kikita ka ng 100, di parang 100% ang ROI mo, return of investment. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, hindi ko kayo required na gumamit ng Google Analytics muna para hindi kayo mahirapan. I prefer you to create ito, extreme tracking. Alam nyo na ito na yun. Punta lang kayo sa extreme tracking. Then, ito, free tracker. Punta kayo dito. Click nyo lang. Bawa yung site ko, lalagyan ko siya ng free tracker para makikita ko siya kung ilan ang pumupunta. So, site name ko, bawa, kahit naman pwede mo ilagay dito, video, funny, video site. Then, may URL ng site ko. Page ko lang dito. Then, region. Pwede sabihin, Asia. Then, city. Pwede natin sabihin, Manila. Tapos, lalagay kang login mo. Halimbawa, lalagay ko, login ko dito is lab. Hindi kaya lab 101. Password, ano ba? Lagay natin password. Password. 101. Lagay ko lang ito. 1, 2, 3, A, B, C, D. Nakikita niyo yung password ko na. So, ayan. Simple lang naman yan. Kasi hindi mo naman kailangan later on. Then, agree mo lang. Then, go.
So, meron na tayo. Nakapag-create na tayo. Login ka lang sa account mo. Then, sabi niya, get your tracking code. Click mo lang yung tracking code. So, ito na yung tracking code natin. So, makikita nyo, diba, clinic ko lang yung, ito. Get your tracking code. Then, ito yung code. So, gawin mo lang, kopyahin mo lang siya. Tapos, balik ka dito sa website mo, dun sa admin. Then, punta ka sa appearance. Then, editor. Okay? So, tingnan ninyo. Punta tayo sa appearance, then editor. Click nyo editor. So, yun na. Mga codes na yung mga nakikita nito. Don't panic. Hindi natin kailangan mag-code. Hanapin mo dito sa right side yung footer. Footer. So, hanapin natin sa mga ba yung footer dito. Kita nyo naman dito footer. Ito. So, hanapin nyo to, footer. Nalalagay dyan, footer.php. So, click nyo lang. Then, ito yung code na nakapaloob doon. Yung program or script na nakalagay doon sa footer.php. So, move kayo doon sa ilalim. Bago mag-body, diba ito yung close body, ilagay nyo dito. Enter nyo isang beses. Then, paste ninyo ngayon yung code na kinopya natin kanina. So, ito. Yan. Then, click nyo na update. So, yan. Tingnan natin kung nandun na yung nilagay natin. So, pag save ninyo, makikita nyo dapat nandito siya sa ilalim. So, wala, di ba? Kung hindi nyo makita, tulad kanina sinabi ko, punta lang kayo dun sa setting. Then, hanapin nyo yung WP super cache. Then, click delete cache. Yan. Then, balikan natin. Tingnan natin ulit. Here we go. So, ito na. Meron na. Nandito na. So, every time na gusto mong makita kung ilan ang pumupunta sa website mo, gawin mo lang is click mo lang ito. So, nakikita mo, di ba ito, visitor today, wala pa. Kasi kay-install ko lang Kalagay ko lang. So, example, meron akong site na isa dito na gumagamit niyan. No, extreme tracking. So, ito, meron din siya. So, pag click ko yan, nakikita ko ngayon, ito, traffic today is 40, 81 yesterday. Makikita ko pa kung saan galing yung mga traffic. Google. So, galing sila ng Google yung mga traffic ng website ko. So, yun. Meron na kayong extreme tracking. So, doon, namomonitor nyo na kung gaano karaming tao ang pupunta sa website nyo. Siyempre, ang target sana natin, ang goal natin is kung mapaabot natin ng 1,000 a day, mas maganda. Pag umabot ng 1,000 a day yung traffic ng website mo, well, masaya na yun. Kasi pwede ka lang kumita doon, either ibebenta mo na siya, or magbenta ka ng ad space sa website mo. So, for now, yun na siguro. Sana wala na akong nakalimutan. Salamat. Kung meron kayong tanong, pakitanong na lang. Okay, mahihiya. Kung nahiya kayo, walang mangyayari sa atin. Mas maganda kung yung question nyo ilagay nyo doon sa group. Para sa ganun, kung meron din ganun ang iniisip na tanong or may gustong follow-up na tanong doon sa question ninyo, nababasa ng lahat. Iwasan nyo na, kung pwede sana, iwasan nyo na i-PM na yung mga questions niyo. I-ask nyo doon sa group. Tapos, kung saan yung topic na yun, doon nyo siya idudugtong. Para sa ganun, pwede natin balik-balikan pagdating ng araw. Yung mga iba, kung gusto nilang balikan yung mga tanong na yun, mababasa nila. Salamat. Happy adding ng keyword. So, I suggest na mag-add pa kayo ng mga keywords ninyo. Salamat.